tanong ko lamang po, so nandyan na po ba sa inyong kustodiya ang suspect at nakasuhan na po ba? Kasi initially, sabi ng ilang mga police na na-interview ng media, ay you are contemplating of filing a frustrated murder or homicide versus this individual, General. Is this correct? Well, kahapon po, dala na ng investigador ng ating Mandaluyong City Police Station sa Piskalya for inquest proceedings. So nag-file sila ng 2 counts of attempted murder. Ay, attempted murder. Ayun. Attempted lang ho ba? Meron pa bang ibang mga sinampa po ang pulisya natin, General Asueta? Well, of course po, yung report ay sinubmit din. Binigyan natin kopya ang ating LTO para doon naman sa mga violation ng Republic Act 4136, yung sa land transportation. So, they will be the one to take action on the violation sa traffic rules. Okay. Isa pa ho. Ano ang trabaho nitong tao nito? Parang masyadong matapang eh. Parang pag umasta, akala mo nasa otoridad. Well, ano po, ang ano natin dito, so yung ang trabaho nito na parang sa ito, 53 years old na ito. Opo. So, anong trabaho? Hindi ko na po maano yung trabaho niya. But ano yan, 53 years old po siya. 53. Yung asawa ho yata nito, nagtatama ba? Nagtatrabaho sa bangko? So, hindi ko na po yan napapakialaman, Sir Erwin. Okay. So, ang ano ko lang dito, at least hindi ito pamarisan ng iba. So, dapat aksyonan agad natin. Tama. Opo, para matuto. So, mabigat-bigat po yan, ano po? Attempted murder po yung ginawa niya. Tama po ba? Opo, mabigat-bigat ang parusa nito kasi kung consummated, ano ito, mas mataas at ano ito, reclusion pit-pit, but kung pag-uusapan natin, dahil attempted, to lower degrees ang penalty ang i-apply sa kanya. Mga ilang taon yan, General, kung sakasakali, double attempted murder po yan. Ayan po ba? Mag-aabot yan, 6 years to 12 years. 12 years? Oo, 6 years to 12 years. Dalawa yan. De 24. Of course, hindi naman po, may procedure din po ang ating court, may mga application of indeterminate sentence law, so baka medyo bumaba ng konti. Sige ba? Yung biktima lang ho, General, kumusta na yung dalawa? Well, yung ating biktima ay okay naman po na sila kasi nag-suffer lang naman sila ng minor injuries. So nagpasalamat tayo at hindi fatal injuries ang kanyang naranasan. Yes, sir. Hingi lang ako ng advice, General Asueta, sa mga driver na katulad nito na mainitin ang ulo. Ano ho may papayo ninyo? Well, sa ating mga motorists, of course, be patient tayo. Kailangan natin ng be considerate with the others, and of course if you are you should always follow the rules of traffic. Yung ating mga pinapasunod sa ating kalsada, sumunod sila, then habaan talaga ang pasensya. Ayun. So yan ang pinaka dyan. So alam mo naman ang road rage is caused by stress and frustration while you are driving because of mga condition na naiiba. Marami mga dahilan bakit nagkakaroon tayo ng mga road rage. Pero dapat talaga we should be law-abiding in terms of traffic rules. A certified rider ito. Responsible. Pati sa abroad, sumasakay ito ng motor. Magandang umaga po, Senator J.B. Ejercito. Sir, good morning. Yes, Kong Erwin, magandang umaga sa iyo. Aljo, magandang umaga sa iyo. Good morning po, Senador. Hingin ko lang reaction mo, Sen. Nagalit ka ba? Ako nagmumotor din, pati si Aljo nagmumotor din pag weekend. Nagalit doon sa ginawa ng road rage driver doon sa rider ng angkas. Ano reaction nyo rito, Senator? Well, tulad ninyo, bilang isang rider, nung unang beses ko na panood ito, talagang nakakainit ng ulo kasi, alam mo ko, Erwin, Nalja, talagang, kung nagkakainitan man sa kalye, marami talagang ganyan. Talagang kinakailan, huminga ka muna, no? Pero itong ginawa niya, attempted murder na ito eh. Kasi talagang ang lakas ng bangga, no? Nakakakalungkot.
Oo. hindi lang yung angkas rider, pati yung pasahero Diyos ko po. ay nadamay. Di ba? Kawawa Kaya, oo, sa akin dapat hindi lang cancelin ng Lisensya. ang lisensya na ito, hindi na dapat ito pagmanayawin. At dapat ito kasuhan talaga ng Mabigat na parusa. attempted murder. Kasi Opo, nagalit daw ito, Senator, dahil siningitan siya. Ay ako minsan pag nagmumotor, Sen, pag dyan sa EDSA, minsan, hindi ako nakatingin sa side mirror, biglang papasok sa kanan, hindi ako nakapag-signal, hindi naman nagagalit yung siningitan ko. Dapat, hindi yung siya nagagalit kasi lahat naman tayo nagkakamali minsan sa ating pagmamaneho, Senador. Tama po, di ba? Oo po, simpleng sabi ko nga, marami talagang ganyan sa kalye minsan, ay dapat konting lang, talaga kailangan huminga ka dahil mas itong ginawa niya problema, mabigat ito. No? Buong buhay niya na magiging problema ito, yung simpleng init ng ulo. Naku, Diba? kulong pa. Kaya ako po, kung Erwin, nagbibisikleta ako, nagmumotor ako, naku, Opo. talagang kung irali mo yung init ng ulo mo, talagang makakasakit ka, makakapag-away ka. Kaya kailangan talaga, Tama po. talagang kinakailangan na pasyensya, no? Tama Konting po. pasensya lang. No? Tama Kasi po. dapat isipin niyo lagi na yung consequences ng yung aksyon na pagiging taulo, mas malaki ang magiging problema nito. Kaysa ron sa magpasensya ka. Alright. Bukod pala dito sa attempted murder na ipapile ng pulis, meron din daw kayong ipapile ang inyong grupo, ang inyong kumpanya, Mr. Hauro? Tama po yan, Sir Erwin. Sa kasalukuyan po, tayo ay nasa proseso ng pagsampa ng kaukulang kaso laban sa driver ng SUV. Batay po sa mga salaysay at ebidensyang nakalap ng ating kapulisan, ang kaso na inirekomendang isampa ay attempted murder. At simula po, actually, nung nangyari po yung insidente hanggang ngayon, nakikipag-ugnayan po tayo sa kapulisan at dun sa ating biker at passenger para isampa na po ito. Kahapon po, nandun po tayo sa piskalya. Isinampa po natin itong kaso at we're hoping to exact justice and accountability for what happened. Mr. Hauro, ano pong kwento ng driver talaga ng angkas? Sino pa talaga unang ng asar? Opo, so una-una po, makikita po natin doon sa video na habang binabagtas ang EDSA southbound ng parehong driver ng SUV at yung biker natin, mukhang binabaan ng bintana ng SUV driver yung ating biker. Accordingly, ang sabi po, pinagmumura daw po siya dito. At nung tinanong pong bakit, sabi po, sa opinion po ng ating biker, malamang po nasingitan itong driver. Pero ng alam mo, SUV Mr. Hauro, ako nagmumotor din at itong partner ko si Aljo, when you're a motorcycle rider, hindi po maiwasan na minsan nagkakamali ho tayo na papasok ka sa lane na without, siguro inaasa niya, magsisignal ka. Hindi naman lahat ho ng rider, naiisip ho yun. Kaya, dapat lalo, kagaya ho ngayon, pag nagdadrive ako ng kotse, tinitignan ko, ina-anticipate ko na baka hindi ako nakikita ng motorsiklo na ito, nitong rider na ito. Kaya dapat, magiging pasensyoso ka. Hindi naman minsan na, yaw-yaw ka ng yaw-yaw dyan dahil siningitan ka. At saka, Humberto, anong kalaban-laban? Dalawang gulong yung kalaban mo? Diyos ko po naman. Di ho ba? Tama po yan, Sir Win. Kahit gaano po kainit yung diskusyon, kahit sino po ang nagsimula o kung sino po man ang nagsimula dito sa incidenting ito, no amount of disagreement merits the same kind of behavior that was exhibited by the biker, by the SUV rider po. Kaya po nakakalungkot talaga yung pangyayari. And mukha po talaga kasing intentional, no? Nakikita po dun sa video, after po nung pag-uusap, parang tinabi po itong biker sa kaliwa yung kanyang motor. And then, hinabol pa. Hinabol po ng side swipe. May intensyon talagang patayin nakita niyo naman yan. May sasakyan pa sa likuran nila, yung kumukuha ng video. Buti na lang nakapreno kagad, kung hindi, sa pool. Delikado. So, tapos, may pasahero yun na nga. Hindi man lang nag-isip ito na alam naman, lahat naman ho nakakaalam, Angkas, Mr. Castro, na pag nakasuot yung driver ng angkas, meaning to say, taxi motorcycle siya. Yes. So, ang angkas niya ay pasahero. Hindi niya naisip din. Hindi ko alam kung naisip ba ng buang na ito. Ano ho bang sistema? Agree po kami dyan, Sir Erwin, Sir Anjo. No? Actually, gusto rin po namin ipaalam sa mga customers at sa publiko po ang magandang balita. Kahit paano, stable po at sinamahan po natin yung biker at pasahero nung nangyari yung incidente.
Ang Sige ating po. po ay stable naman po pareho. Yung pong ating Ay. biker nagkaroon po ng maliit na sugat. Oo. Medyo masakit po yung kanyang katawan at hindi mo na makakapagtrabaho. Oo. Yung pong pasahero, sa kasamang palad, naka-neck brace po siya. Pero Nako. awa ng Diyos po, Kong at Sir Anjo, Yeah. on the road to recovery na din po siya. Okay. After this, with this incident, Mr. Castro, kakausapin niyo po ba yung mga rider ho ninyo na to be more careful next in verbal tussle versus other motorists? Magbababa ba kayo ng ganun seminar or memorandum reminding your riders, sir? Definitely po, Sir Erwin and Sir Andrew, makakaasa po kayo dyan. Lahat po ng angkas bikers ay sumasailalim sa safety training Yun. at skills assessment bago po sila isalang sa kalsada. Every year din po, we refresh that, we review the course. So definitely po, we will cascade lahat po ng learnings natin from this incident. Lalong-lalo na po yung unang-una yung disiplina sa kalsada, pangalawa, how to deal with road rage incidents, and pangatlo, proper safety training talaga para ma-mitigate po natin yung any risk of any injuries kahit pa po hindi kasalanan ng biker o kasalanan ng biker. Okay. Ano bang trabaho nitong si Mr. Pedro Magalit? Nagalit. Sa kanya, sir, wala pa kaming idea regarding sa work niya, pero sa registration niya sa sakyan, naka-address siya, naka-name siya sa Union Bank. Possible po sa bank. Masasawa siguro to. Kasi Hindi pa bayad ito or bayad na po ito? Wala pa, sir, pero registered naman siya, sir. Ano ba to? Wala na lisensya? Wala na. Revoke na. Suspended. Suspend lang po, 90 days po. Both registration and driver's license po. 90 days. Yung sasakyan, hindi na impound? Not yet, sir. Nasa police station pa po yan. Under investigation po dahil sa accident. Pero dapat, kinokumpiska po ito, di po ba? Dahil involved siya po. Lalo pa na mabigat yung kaso. Attempted murder po, Sir Hans. Dapat, sir. Dahil may intentionally yung, based sa video, may intentionally na swipe sip niya yung motor. Pero kompleto naman sa dokumento. Merong rehistro ang kotse? SUV? Yes, sir. So far, yes, sir. So far po, okay lahat. Both drivers and registration. At saka yung kay lisensya, ano naman, updated? Yes, sir. Tama po. 2032. Alright, Opo. sige. Okay, alright. Sige, Thank you sige. po.